Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. This is Dadrick again, talking about the reality of life. So, at this time, nandito naman ako ngayon sa aming dirty kitchen para sa gagawin kong improvement. Ayan, ang dami kasi mga materials na nanggaling doon sa Manila kung sa nasunugan namin shop, no, yung aming water station before, last 2019. So, dito dinala kasi nga naglipat bahay, no. So, para naman mapakinabangan natin siya. So, remind ko lang, if you're not yet subscribed, don't forget to click that button below. Subscribe and don't forget to hit that notification bell para ka laging updated sa ating mga new updates. Para sabi nga, may matututunan sa ating mga tinatakil. Okay, so tara na. Ayan, so inalis ko na muna yung mga nakapatong dyan. Ito yung aming lutuan, no? And ang daming mga stock sa ilalim. So, ito yung lalagyan natin ng tiles. Ayan. So, para naman medyo mas madali siya linisin. This is sa lumang bahay kasi namin ito, no? From my mom. Ang ginamit nga namin dahil nga wala papabayaan na. So, ayan. Alisin natin yung linoleum. At ito naman yung ating mga gagamitin. So, sabi nga para magamit lahat ng mga meron sa bahay, I like having tools kasi, no. So, ito yung power band, yung glue na ginamit ko doon sa room and makeover para doon sa aming pagpapalit ng vinyl. So, siya yung gagamitin natin dito sa top na to instead of cement. So, ayan yung mga kalat. Nakita nyo rin before na inayos ko yung doon sa aming lumang mushroom farm, no. Ayan yung mga tiles, no. Ito yung tangke sa nasunog, ayan yung mga tiles na gagamitin. So sayang naman siya, nalinisan ko na siya, niready ko na siya. Nandito ako sa likod bahay. Ayan, niready ko na yung aking cutting area, yung aking small table. I have my own grinder, no? Sabi nga, for safety, di ba? Para malinis tayong tignan. And most of all, ito siya. Kailangan mo pagka gagawa ka ng ganyan is ayan, yung face shield, no? Tsaka yung to protect the face, especially tsaka yung ating mata. So, tara, umpisahan na natin ang pagkakasa. Ayan, so as a facilities manager kasi, in profession, sabi nga ganon. So, dapat marunong ka talaga sa mga basic engineering or sa mga basic things regarding maintenance. Kaya, ako mahilig kasi ako mag-DIY talaga, guys. Kaya, sabi nga, gagamitin ko yung mga nandito sa loob ng bahay, yung mga tira-tira, dyan na yung mga materials, and I have my own tools, no. Ang nadagdag lang naman binili ko last time is silicone. Kasi nga, ganito ang sitwasyon ng gumawa ng aming bahay noon. Ayan, tingnan ninyo. So, titingnan natin bago tayo maglatag, makikita ninyo, ayan, para maging pantay yung tiles, ayan, yung edge niya. No? So, dito, malaki, doon, maliit. So, yan ang magiging dadayain na lang natin ng silicone. So, block din yung gagamitin natin. Yan, umpisahan ko na muna ang ikasa ito. Nag-first cut muna ako para makita ko yung takbo niya kung saan ko siya ididiretso hanggang sa dulo. Kaya, lalatagan muna natin ng sample para makita natin siya. Okay, so sa nararamdaman, hindi pantay ang ang buhos, no, ang pagkakaplate ng semento. So, ganun talaga eh. So, sabi nga, andyan naman si silicone to finish, no, para hindi na tayo mag-aawang, pikit-pikit na talaga siya, dire-diretso. Para, sabi nga, tatapingan na natin ng black to cover up yung kaniyang edges, no. So, lalatag na tayo ng ating glue. Tinesting ko lang naman kung ano magiging takbo niya. Saka ko nasusukatin sa dulo para putulin. So, ilalagay ko muna itong first blow para madali nang magsukat sa mga nasa ibabaw. Okay?
Okay, so nalatag na natin ang unang set. Prepare muna ng lunch habang magsusukot naman tayo ng pang dulo. Okay? Doon sa kanto, ang galing ng masong gumawa, no? Ang ganda ng pagkakatirahan tao, pantay na pantay. Ayan yung edging niya, yo. Ayan, di ba? So, pasan na natin. Okay, so tapos na natin ikasa. So, ito na sa itsura. At titirahin na lang ng black na silicone yung mga konting awang-awang sa sulok. Kasi nga, tabingi yung pagkakatira ng mason eh. Nakahawak yata ng kutsara ng semento, mason na. So, tingnan natin. So, ayan na ngayon. Yan. Yung pinaka walang tiles. Ayan. So, yung mga konting awang, titry na lang natin ng silicone na itim. Pakinabangan yung mga naka-stack na tiles, lalong-lalo na itong part na to. Yan. At pipinturahan na lang natin itong molding para mas mukha siyang maayos. Okay, so tapos na lahat ng sulok, yung mga may awang, nasilikon na natin. Ayan, para hindi mag-aano yung tubig sa loob. Sinelyuhan na natin. And nasusunod naman, natitirahin yung sa may part ng lababo. Ayun. Ayan. So, for this time, dito muna, pagod na. Spend the whole Sunday almost na nandito sa ginagawa na to. Okay, so natapos na yung ating DIY dito sa isang part ng aming dirty kitchen. May ilang tiles pang natitira, so pwedeng tirahin sa susunod yung sa part na sa lababo. So nakita nyo na naman how it's been done. Sa mga nagtatanong kung bakit glue ang ginamit, kasi yung glue may chances na mabakbak mo siya unti-unti. Pero pag kumapit na rin naman siya ng gusto, hindi na rin katulad rin talaga siya ng cement, no? Ang ano lang kasi is paghahalo, etc. etc. Maraming cheche-boreche pagka nagsisemento ka. So, plate na rin naman yung pinaka-area, kaya nilapag na lang naman natin, hindi naman siya tutungtungan eh. So, hindi pa nagluluto lang naman, so everything will be good, no? Sabi nga, pero medyo na-enhance naman ng konti. Ayan, kaya I hope sana may natutunan sa ating mga pinapakita ng mga DIY sa mga home improvement. Hindi naman kailangan lagi tumawag tayo ng mga manggagawa. Especially kung sa mga kaidaran ko nga, if we are trained regarding sa tinatawag natin na practical arts before, no? So, ako kasi mahilig talaga ako sa mga tools. Mahilig ako mag-DIY, mag-recycle na kung ano-ano na magiging reusable. Sabi nga, para di naman nasasayang. Ganun kasi magiging importanteng factor. So, kaya tulad ng mga nakakaraang videos natin na pinapakita natin ay sinasama natin yung aking dalawang anak for them to see. Hindi ko na sila masyado engineer ngayon kasi nga naggumagamit ng cutter na ng edger. Nakita nyo kanina. So, masyadong malikabok, para di naman magkaano yung mga bata tungkol sa dumi, etc. etc. Para iwas sakit na rin naman, di ba? For safety purposes at the same time.
So, sa mga nagdi-DIY, don't forget your mga PPE na tinatawag. Nakita niyo, meron tayong face mask kanina, meron tayong face shield kanina. Habang nag-e-adjust, sabi nga, for safety precautions. Napaka-importante nun, sabi nga. So, always remember, safety first. Ayan. Again, this is Dadrick talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. So, kung nagustuhan ninyo ang ating pinakita, ang ating pinucho na DIY for this time, don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you'll not miss any new updates from me. Kasama yung aking mga kiddos na nagtutuon busy sa kanilang ginagawa dahil hindi ko sila i-join dito sa ginagawa ko na to. Sa explain nga kasi because of the dirt. And siyempre baka magagano ng glue yung aking makulit na maliit. So, ingat. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. At sana patuloy niyo akong suportahan para sa ating mga little warriors na sinusuportahan. Again, this is Dadrick talking about the reality of life. At may humahabol ang aking bansong makulit. Bye! Ayan. Nag-shower na. Init. So, ingat. God bless us all.